Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal, mga kapatid sa JCLG, Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries, at sa mga kapatid natin sa inyong kanya-kanyang mga churches. Magandang gabi po mga kapatid, at once again, ito po ang JCLG Online Bible Study. At ito po ang inyong lingkod, dati pa rin si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So welcome po, God bless everyone, at tayo po mag-start na po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat po sa regular attendees natin sa ating pong live stream ng Tuesday and Friday. Ano po? This is part 2 nung last week na pag-aaral natin, understanding the test of faith. So praise God, maraming salamat, at lahat ng mga kapatid sa Panginoon, at magsisimula na po tayo at pag-aaral sa salita ng Diyos. Tawagin niyo asawa niyo, mga anak niyo, mga apo niyo, at let them listen and hear the powerful word of the Holy Spirit, Word of God. At let's pray mga kapatid. Hindi tayo gabihan. Heavenly Father, maraming po salamat sa ipong presensya na kasama namin sa gabing ito. We thank you, Holy Spirit, our great teacher, our God, the third person of the Godhead. And we ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin malalim na bagay na nagbumula sa iyo. Maraming po salamat, magsasalita ka sa aming mga puso, pag-iisip ngayong gabi, at ibubuster mo ang aming pananampalataya. And let us receive, Lord, the abundance of your grace tonight, and the great faith na i-inject mo sa aming puso, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos, sa ipagбiyaya na pinalalagaw mo kami araw-araw sa pananampalataya. Thank you, Father God. And all glory belongs to Jesus. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for healing those who are sick tonight. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, salamat kay Pastor Luis Baldomaro sa pagpapagamit sa atin ng kanyang awit, no? Bagamat nami-mute pa rin tayo ng meta, nami-mute. Sa ibang countries daw, muted yung ating post. Ano? Pero anyways, tuloy lang tayo as long na hindi nawawala ang ating Bible study dito sa Facebook. Okay, tingnan po natin ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral na pinamagatan, the test of faith, or understanding the test of faith. Maintindihan po natin kung ano ang pagsubok sa ating pananampalataya. No? Alam nyo, unang-unang sinubok sa pananampalataya ay ang Panginoong Jesus. No? At sinabi mismo sa aklat ng Hebreo na si Jesus nung siya ay nagkataong tao, because He is God and God forever, but 2,000 years ago, He became a human being. Yan nga sinabi sa John chapter 1, verse 1, 2 and 3, at hanggang verse 14, ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word na yun, si Jesus po yun. Hindi pa Jesus ang kanyang pangalan noon, kundi ang title niya, tinatawag siya na the Word of God. Okay? And that Word, the Lord Jesus Christ, before He became a human being, o bago siya magkataong tao, sinabi sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3 na itong salita nito, itong verbo, o itong the Word na ito, ay Diyos. At walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ang salita na ito, the Lord Jesus Christ, na tinawag na the Word of God, created the whole universe into existence. Siya po lumikha ng buong universe, sabi sa verse 3 ng John chapter 1. So it proves na Jesus Christ is not just an ordinary human being. He is God, our Creator.
Yan din po sinabi sa Colossians chapter 1, verse 16, na sabi si Jesus, by Him, or through Him, or by Him, sa pamagitan niya ni Jesus, everything was created, both in heavens and on earth. Both visible and invisible, everything was created by the Lord Jesus Christ. So if Jesus Christ is just an ordinary human being, and if He is not God, how come na itong Panginoong Jesus ay may kapangyarihan lumikha ng buong universe? At alam ko na walang hindi naaamin na only God can create the universe. No? Only God can create the universe. Kaya si Jesus is truly God. Pinatutunayan ng Biblia na siya ay tunay na Diyos. Bakit? Siya po lumikha ng lahat ng bagay. Only God can create the universe into existence. Walang sino man tao makakalikha. Sabi naman ng iba ng J.W. Joseph says, siya ay Diyos, pero maliit na Diyos na binigyan ng Ama ng malaking kapangyarihan para likhain ang lahat ng bagay. Binigyan lang siya ng Ama ng power to create the universe. Sabi ng mga JW. Ang tanong ko naman sa inyo mga JW, saan sa Bible sinabi na si Jesus ay maliit na Diyos and only a created being to become little God, at binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama, power to create the universe into existence? Show me your supporting scripture. No? Pag meron kayong naipakita, maniniwala ako sa inyo. Ay kaso nga, wala kayong maipapakita. Kahit 1,000 taong halukayin yung Biblia, wala kayong makikita ni single verse na nagsasabi that Jesus Christ is just a little God created by the Father to become like God or little God. No? Walang ganyan sa Biblia. No? At kinokontradict ninyo ang sarili nyong doktrina. Bakit? Kasi ang mga Jehovah's Witnesses, they believe that there's only one God, and that one God is the God the Father. At sa kanila, ay wala nang iba kundi ang Diyos. Tanggap nila yan. At sa kanila, tanggap din nila na iniutos ng Diyos na walang lilikhaing ibang Diyos ang tao. Sapagkat sa oras na lumikha ng ibang Diyos, ang tawag din Diyos-Diyosan, siya ay nagkakasala ng idolatry. Binangga ng JW as sariling doktrina. Bakit? Ang sabi nila, ang God the Father, nilikha si Jesus to become little God. No? To be worshipped by all the creation, or by all the creatures that God created. Nilikha ng Diyos si Jesus to become little God para sambahin ng mga anghel sa langit. So lumalabas, ang inyong Diyos ay nagkakasala ng Diyos-Diyosan. Ang inyong Diyos ay nagkakasala ng idolatry. Mag-uutos na bawal sumamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw pala naman ang manggagawa ng Diyos-Diyosan. At sabi niyo, ginawa ng Ama si Jesus na maging maliit na Diyos. Di manggagawa ng Diyos-Diyosan. Kasi kayo mismo naniniwala, isa lang ang Diyos, tapos gagawa ang inyong Diyos ng another God. Pero maliit na God. Di manggagawa ang Diyos doon ng Diyos-Diyosan. Guilty siya, ang inyong Diyos, guilty sa idolatry. Kita nyo ang contradiction ng aral, ano? Ano mang contradiction, it's not from God. It's just a product of your imagination and man's opinion. Ano? But it's not in the Bible. So hindi pwedeng gumawa ang Diyos, our Father God, ng another God. Sa Paul, ang ating Diyos ay iisang Diyos, at ang ating iisang Diyos ay meron 3 miyembro na kumikilos na siyang bumubuo sa iisang Diyos. Sino-sino yung members
na bumubuo ng iisang Diyos. The Father, God the Son, and God the Holy Spirit. These three are three personalities, distinct from one another, but these three are the members of that one Godhead. Sila ang simula't-simula ay nag-ooperate as one God. See? Hindi po Trinity ang paksa natin, pero pinasayaran ko lang ito. No wonder kung bakit sa Genesis chapter 1, every time na i-mention ang title ng Diyos at God, in the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And God said, let there be trees. And God said, let there be animal kingdoms. And God said, yung God na yun sa Hebrew ay Elohim, which is a plural form ng singular word na God na El or Eloah. At sapagkat hindi lang sila iisa, kundi they are three divine personalities inside that one Godhead, kaya plural ang ginawa. Elohim. Pag ang Eloah or El, gusto mong paramihin, higit sa iisa, lalagyan mo ng im sa huli. Elohim or El-im. Elohim. At yan ang Elohim ang ginamit sa chapter 1 ng Genesis. So the God who created everything that we can see, the whole universe, is God, our Elohim. And that God is the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Okay? So now, when Jesus became a man, totoong tao siya. He is 100% God, but don't forget, he's also 100% human being. John chapter 1, verse 14, he became a human being para may tatlong mission ang Panginoon. May three purposes why he became a man. Number one, so that he might pay the price of our sins, at ang pinambayad niya yung kanyang mahalagang makapangyarihang dugo, yung kanyang buhay, so that we can be saved. He paid the price of our sins. Number two reason why he became a man, so that he can destroy the devil and the kingdom of the devil. So that he can destroy the devil and all demonic armies, demonic hosts. And number two. Number three, so that Jesus became a man, he became like us, so that we can become like him. Nakitulad siya sa atin upang tayo maging kagaya niya. Ang ibig sabihin, Jesus, who is God, the Son of God, became the Son of Man, so that we, the Son of Man, might become sons of God. See? At ang pangarap sa atin ng Diyos ay to become like Jesus. Yes, he became like us so that we can become like him. Sa mundong ito, kung siya ay banal, gusto ng Diyos maging banal tayo at lumakad tayo, nakahawig ng paglakad ng Panginoong Yesus nung siya ay nandito pa sa lupa. So si Jesus, tunay na tao, but don't forget that he is truly God. Okay? At nung siya ay nagkatawang tao, hinumad niya lahat ng kapangyarihan niya, o pagiging omnipotent, pagiging all-powerful, omnipresent, pagiging present everywhere, pagiging all-knowing, omniscience, at nilimitahan niya ang kanyang sarili. At pansamantalang nag-operate siya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At ang ginamit niyang power to do miracles, to accomplish his missions, is the power of the Holy Spirit. That's why Jesus was anointed by God. Anointed by the Holy Spirit. Acts chapter 10 verse 38. Para magamit niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Para in the future, people who will become like him, tayo yun, can also flow under the power of God's anointing. Nagiging kagaya tayo niya, who can flow in the power of God, in the power of God's anointing. So, yung tatlong dahilan yan. Bakit si Jesus nagkatawang tao? Okay? So much for that. Let's go to the topic. Let's dive into our topic, So, last week, ang tinalakay po, kaya ako nabanggit why Jesus became a man.
Lahat po ng temptation, lahat ng test na naranasan natin, nalampasan lahat yan ni Jesus. So, bakit? Siya ang example, unang example. Para tayo na nagsisama kay Jesus, pag naranasan natin lahat ng pagsubok na ito, malalampasan din natin. Because of the Lord Jesus Christ na nagtagumpay sa lahat ng temptation. Okay? Now, so our faith will be tested. No? Nung last week, tinalakay natin how to understand the test of faith. Meron dalawang test of faith na pinag-aaralan natin. And number one, tinalakay natin last week, the test of obedience. Sa test of faith, sa pagsubok sa ating pananampalataya, unang susubukan sa atin kung genuine yung ating pananampalataya. Alam ng Diyos kung genuine ating pananampalataya. He is omnipotent God. Alam ni Jesus yan. By the way, nung si Jesus ay bumalik na, umakit na sa langit at umupo sa kanang Ama, everything na hinubad niya, ibinalik uli sa kanya. Pagiging all-powerful, all-knowing, pagiging present everywhere. No? Nung siya nagkataon tao, he couldn't nung siya nagkataon tao, hindi niya very limited siya, napapagod siya, naglalakad siya, he cannot be present everywhere. Hindi siya pwedeng mag-present kahit saan eh. Mayroon siyang katawan lupa na very limited. Pero when he ascended to heaven, now seated at the right hand of the Father, everything, lahat ng hinuban niya, ibinalik uli sa kanya. Okay? Okay. So, naranasan Jesus ang test of obedience. Sa Mark chapter 4, 3 times na siya ay tinukso ng diablo, no? At pinanlaban lang niya, salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos siya nang hahawak eh. Because the word of God is an offensive and defensive weapon of the believers, no? At ang unang pattern niya, si Jesus, ginamit niya kay Satanas, kaya talsik si Satanas, no? Hindi nagtagumpay sa kanya. Sabi sa aklat ng Hebreo, lahat ng temptation na maranasan natin, naranasan ni Jesus. Even the temptations sa kanyang laman, temptation sa kahirapan, temptation, lahat naranasan niya. Para maging example siya ng ating pananampalataya. Ano po? So, ang unang sinubok din sa kanya ay yung kagaya ng pagsubok din kay Abraham. The test of obedience. The first test of faith is the test of obedience. Malalaman mo kung ikaw ay tunay na merong real Bible faith. Kung meron ka tunay na pananampalataya na kagaya ng sinasabi sa Bible. Kasi maraming klaseng pananampalataya. At sabi nga ni James, sa aklat ng James, even those demons, they believe Jesus. But they are not saved. Yung mga demonyo, bakit? Kasi ibang paniniwala nila. Una-una, ang biblical faith, the real Bible faith, believes that Jesus Christ is truly God. Kaya kung ang inyong church ay nagtuturo that Jesus Christ is not God, but just an ordinary human being, wala kayo sa katotohanan. You don't have the real Bible faith. Kasi ang real Bible faith, the biblical faith, ituturo sa Bible, believes that Jesus Christ is God. Pangalawa, believe that Jesus Christ is God who became a human being, became a man. No, real Bible faith believes that Jesus Christ is 100% God and 100% human being or 100% man. Pangatlo, biblical faith believes that Jesus Christ is Lord, Panginoon. Pag sinabing Panginoon, no, sabi nga sa Romans 10:9, if you will confess that Jesus is Lord, kung tatanslate sa Hebrew, ganito, if you will believe that Jesus Christ is Yahweh, who is Yahweh? The God of the Old Testament. Siya yung nandun sa Old Testament, si Jesus yun, yung Yahweh. If you will believe, if you will confess with your mouth that Jesus Christ is Lord or Yahweh, and believe with your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
So isa para maligtas, mananampalataya ka na si Jesus ay Diyos na naging tao, at na siya naging tao, siya binuhay na maguli, na siya namatay. In short, you must believe that Jesus is God and Jesus is a man. A man. God who became a man. Pag kinonfess mo that Jesus Christ is truly Yahweh, who became a man, you will be saved. Yan sabi sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. Okay? So, ang mga demonyo, hindi yan ang pananampalataya. Una-una, ang mga demonyo, kaya sila hindi ligtas. Granted, they believe that Jesus is God, you know? But, hindi nila pwedeng tanggapin na si Jesus ay kanilang Panginoon. Ang real Bible faith, tinatanggap, sinasampalatayanan na si Jesus ay kanya or iyong Panginoon. Pag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon, your life will never be the same again. Bakit? Simula ngayon, hindi na ikaw ang boss ng buhay mo. Simula ngayon, ang boss na ay ang Panginoon. Panginoong Jesus. If you truly accepted and believed Him and accepted Him to be your Lord, lahat ng desisyon mo, padadaanin mo kay Jesus na iyong Panginoon. Pag alam mo at ikay nananampalataya, tinanggap mo sa iyong Panginoon, lahat ng inuutos niya, susundin mo sapagkat hindi na ikaw ang boss ng sarili mo. Jesus Christ now is your boss, the boss of your life. He is your Lord and my Lord. Kaya ang tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos, tunay na alagad ng Panginoon, tunay na tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon, ay sumusunod sa Panginoon. Kapag hindi ka marunong sumunod, listen mga kapatid, kayong lahat, pag ang inyong pananampalataya, hindi kayo naniniwala, o hindi kayo sumusunod sa Panginoon, you do not have that real Bible faith. No? Kaya tayong lahat na kay Kristo must believe that Jesus is Lord and the Lord of our lives. At lahat ng commandments or command niya sa Bible, we must obey. At personally, pag may iniutos sa atin ng Panginoon, susunod tayo because He is the Lord of our life. Hindi na ikaw Panginoon buhay mo. Wala kang karapatan magdesisyon sa sarili mong buhay. Lahat ng desisyon mo, padadaanin mo sa Panginoon. Yes. Di ba yan sinabi sa Bible na kung ikaw ay may plano na pumunta sa ibang bansa at mga lakal doon, huwag mo sasabihin na ako'y pupunta sa ganitong bansa, magtatayo ako ng business, mangangalakal ako. No? Wag mo sasabihin yon. Bakit? Kasi hindi na ikaw ang Panginoon ng buhay mo. Ang dapat mo sabihin, ako'y pupunta sa bansa na yon at magtatayo ko ng business, ganito ang gagawin ko, ito ang plano ko, kung loloobin ng Panginoon ko, kung kagustuhan, kung kalooban ng aking Panginoon. Yun ang biblikal. Why? Because you are no longer the Lord of your life. Si Jesus na. See? Kaya dito susubukin tayo ng Panginoon sa pagsunod the test of obedience. At yan ang naranasan ni Jesus, test of obedience. At sabi lahat ng inutos sa Panginoon, nasunod niya. Lahat ng kautusan sa Old Testament. There are more than 600 commandments of God under the Old Testament. Nasunod lahat na fulfill ni Jesus. So siya ang pattern ng pagiging obedient Son of God. Ang dapat tayo rin. Siya ang example natin. So, nalampasan niya ang test of obedience. At si Abraham, yan din ang unang test sa kanyang pananampalataya, test of obedience. Natalakay na po natin yan last week. Now, number 2, na understanding the test of faith is the test of patience. Hello? Ang pagsubok sa ating pagtitiis. Sa ating kahinahunan. Patience means pagtitiis. Patience means endurance. Pagtitiis,
pananatili, pagtataga, pananatili, pagiging matibay habang naghihintay, no? Patience, dinifine niya ni Joyce Meyer, patience is not just waiting for God, no? Hindi lang yung hinihintay mo ang Panginoon. That's not the true definition of patience. Ang biblical definition ng patience, sabi ni Joyce Meyer, ay, ang ganda ng definition niya, tumbok. Patience is not just waiting for God. Habang hinihintay mo ang Panginoon sa pagtugon, sa pagkilos sa iyong buhay, no? Hindi lang yun ang patience, yung paghihintay. Hindi lang. Real biblical patience is waiting on God with the right attitude. Waiting on God with the right attitude. Naghihintay ka sa Panginoon, may tamang pag-uugali. Bakit? Sapagkat marami nga na nagpa-practice of patience, pero deep within their heart nagsasabi, Lord, hanggang kailan tong patience kong ito? Nasunod na kita, pero nagkakaganito pa rin buhay ko. Still, ako po ay nagtitiis. Still, in-exercise ko, patience ko. Pero why, Lord? Why? Napakatagal naman. Naghihintay ka na. Puro complain ka naman ng complain. Murmur ka ng murmur. Kino-question mo ang kabutihan ng Diyos. You're doubting the promises of God. You're doubting the faithfulness of God. Never, 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 never question God. No? Sabagat once kinwestiyon mo, Lord, ba't nagkakaroon buhay ko? Nagkakaroon ka pag-alilangan, kapatid. Just remain patient before the Lord. No? Kasi sabi sa Hebrews chapter 6, verse 12, yung mga, another example, yung mga unang magulang na mga Israelites, no? And I believe this was the Joshua generation, kasi yung most generation, hindi sila sumunod sa Panginoon. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land. Pero yung mga pangalawang magulang, ng mga bata naglakihan, no, sila yung second generation nakapasok sa promised land under the leadership of Joshua. Yung most generation hindi nakapasok sa promised land because of lack of patience. Complain sila ng complain, murmur ng murmur. Lack of patience. No? Pero yung Joshua generation, na-train ni Joshua, yung mga maliit na bata, in-spare ng Diyos, hindi nilipol ng Diyos, itinira yung maliit na bata, na pinalaki nila Joshua at Caleb sa pananampalataya. At sabi, after na sila ay makapasa at nakapasa sa promised land, sila yung naging mabuti example ng mga susunod na generation ng Israel, na kaya sabi sa Hebrews chapter 6 verse 12 na so that you may not be sluggish, para kayo wag mapagod o maging tamad o mainip, ano, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises of God. Tinutukoy dito yung mga patriarchs, mga forefathers na nakapasok sa promised land, that through faith and patience, they entered into the promised land. They inherit the promises of God. Sa pamagitan daw, ng paggamit, pag-exercise nila ng kanilang pananampalataya plus patience. Bihira nakakalam nito na ang faith and patience are power twins. You cannot separate faith from patience, and you cannot separate patience from faith. Sa pagiging mananampalataya natin, mga kapatid, tandaan nyo, laging magkasama ang patience at saka ang faith, pananampalataya at patience natin. Laging magkasama yan, hindi nyo mapaghihiwalayan. Example, ikay nanalangin sa Panginoon, Lord, kailangan ko po ito, ganito. I believe bibigyan mo sa akin. Right now, by faith, I believe I receive it now. Nag-operate ka sa pananampalataya. Pagkatapos, okay na bukas, afterward, Lord, ba't wala pa po yung aking pinag-pray? Bakit tinugon mo kaya ako? Hindi. You doubt the promises of God.
Hindi ka talaga nanampalataya because of your lack of patience. Sapagkat ang tunay na nanampalataya sa Panginoon, may kapartner yan ng buong pagtitiis. Real Bible faith is always full of patience. Kaya kung ikay naiinip sa tugon ng Diyos, hindi ka pa nananampalataya. Ang tunay na nananampalataya ay puno ng pagtitiis, paghihintay sa pagkilos ng Panginoon. Hindi ka mainip. You will wait upon the Lord with the right attitude. Okay? Pag sinubok yan, susubukin hindi lang ang obedience o pagsunod natin. Pangalawang susubukin dyan, yung pagtitiis, pagtitimpi, paghihintay. Sa Tagalog, patience means endurance. English din yun. Pagtitiis, paghihintay, na merong tamang pag-uugali ng pananampalataya. Hindi ka nagre-reklamo, naghihintay ka, sumusunod ka sa Panginoon na may pagtitiis, paghihintay. Again, patience means waiting on God with the right attitude. Kaya kung you're waiting upon the Lord, but you don't have the right attitude because you're always complaining and murmuring before God, you do not have the real Bible faith. Because real biblical faith is always full of patience. Laging mahinahon, naghihintay, nagtitiis. No? Yan po ang tunay na mayroong pananampalataya. At susubukin ang ating patience. No? Pag ikaw ay madaling mapundi, madaling magalit, madaling mayamot, madaling mainip, naiinip sa Diyos, naiinip sa kapwa-tao. No? Kino-question ang integrity ng pangako ng Diyos. Kino-question ang Diyos. You do not have the real Bible faith, kapatid. That's why our faith will be tested by God through the test of patience. See? And through the test of patience, may kasunod pa yan, may kaangkas yan, dyan lalabas yung, depende, yung tinatawag na the test of love. Kagalimbawa, no ako ay papunta Amerika, bis na bis ako, naka-necktie pa ako na talaga ayoko malulukot yung long sleeve ko. I-interviewin ako sa, nung time na yun, ang haba pa yung pila sa US Embassy. Second time ko na pupunta sa Amerika, dadaan na naman ako sa interview sa consular officer. Kailangan makisig at disente ang suot Sabi ko, habang naghihintay tayo, kain muna tayo, sabi ko sa misis ko, kasi kaming dalawa pupunta Amerika. Sabi ko, iingat ako pagkain ko, baka matilapsikan ng pagkain. Nako, alam nyo, doon ako sinubok ng Panginoon. Test of patience. Pag test of patience ito, may kaagibat pa ito Test of patience, test of love No? Ako'y nakapila sa McDo, yun ang pinakamalapit na kainan doon sa US Embassy at that time. Panahon nun, pahirapan sa interview. Haba pa ng pila, wala pang mga online na buti ngayon, mga ginawin na. Haba ng pila, madali araw, gano'n. So, nag-merienda muna, nag-lunch muna kami. Sabi ko, ingat ako, at baka matilapsal ka ng pagkain yung damit ko. No, ako'y nakapila na, may mga bading na naghaharuta sa likod ko. Ang gagaslaw, hindi tayo against sa mga bading. Pero, yung na-encounter ko, may ingay, malilikot, hindi ko pinapansin. Sige, magsaya kayo as long na hindi nyo ako dinadamay. At sana ay huwag kayong makapinsala ng kapwa ninyo, kalikutan ng inyong mga kamay, nagkakakawag yung mga kamay ninyo. Nagbibiro sa likod ko. Nakalain nyo. Natapik nung bading yung isang tray na soft drink na hawak nung nasa unahan niya. Natapik ay napabuhos lahat sa likod ko at sa buong damit ko. Talsikan yung isang mga large na coke. Talsikan sa damit ko, pati pantalon ko, basa-basa. Patlakok ako, soft drink pa, mancha ito
Coke pa, basang-basa, naku, ako. Ang takot nung bading na nakatapon nung at immediately nagtago siya doon sa karamihan ng mga tao. Ikita ko kung saan siya nagpunta. Alam niyo po, mga sa isip ko, batukan ko kaya ito. No? Inis na inis talaga ako. Batukan ko, wag na suntukin. Batukan ko na lang, satisfied na ako. No? Kita ko kung saan siya nagtago. Alam mo sabi ng Holy Spirit? Be patient. Son, be patient. I am love, you are love. I'm your Father God, who is love, God is love, and you are my child, you are love. Naku, biglang kumalma ako. At nanagana sa akin ang force, kapangyarihan ng patience. Immediately, on the spot, nag-release ako ng forgiveness. Lord, I forgive him. Hindi ko siya gagantihan. Bahala ka na. Sa damit kong nasira ang araw ko, paano ako magpapa-interview dito, basang-basa ako. Alam nyo, no, ako'y nag-release ng forgiveness at inignore ko na lang. Nag-operate ako sa pananampalataya plus patience. Dinala namin sa table yung pagkain. Listen, miracle po ito. Within 5 minutes, tinignan ko, damit ko, tuyo lahat. Completely dried. Dried by the miracle of God. It's a miracle. Miracle po talaga. Pati likod ko natuyo at walang mantsa na tapon. Pati pantalong ko tuyo immediately within 5 minutes. I tell you. Nakakita ko ng himala. At saka ako na-realize, later on, no, ako'y lumago pa sa Panginoon. Binabalik ako, balikan nyo, pag lumago kayo to another level, balikan nyo yung mga nakakainis sa pangyayari na napagtagumpayan nyo. Yung mga test, lalago kayo sa kakaalam sa Panginoon, sa revelation ng Diyos. And you will grow up spiritually. And you'll become like Jesus. Lalo kayo magkakaroon ng Christ-likeness. Binalikan ko yung mga after several years, binalikan ko, ay naku, buti hindi ako napundi. It's only a test. It was just a test of patience. Paano kung nanapok ako? Nanakit ako? Nakakahiya sa Holy Spirit. Immediately, kinausap ang Holy Spirit, be patient, my son. Immediately, nag-release ako ng forgiveness. And I operated in the power of God's love. Kaya nakareceive ako ng miracle. Once we operate the love of God in us. We walk in the love of God. We practice the love of God. We practice being patient. I tell you, you will experience the miracle of God. And I experienced that at that time. Kaya nagpa-interview ako, pumasa kami, makisig ang damit ko, walang mantya ng Coke. Within 5 minutes, tuyo lahat ng damit ko. Walang mantsa. That was year, I think, 2004 yata yun. Kasi nung first time ko nakarating Amerika, 1991, bumalik ako 1992 sa New Jersey. Tumira ako ng 5 months sa mabait nating kaibigan, pastor, Pastor Alican, ang momento. No? At tinuring nila ako sa within 5 months na kapamilya. So, purihin ang Panginoon. So, it's only a test. Pag may away, lumayo kayo sa away, may nakinis sa inyo, huwag nang pansinin. May nanira sa inyo, may nagbarita sa inyo, huwag nang pansinin. Just ignore them. Once you ignore those people na naninira sa inyo, iniinsulto nyo si Satanas. And immediately, when you operate in the force of patience, because patience is a mighty force from God's kingdom, just like faith. Faith is not just ordinary believing. Faith is a mighty force from God's kingdom na ininject ng Diyos sa ating puso. Same with the force of patience. No? Yes, it's a force.
So once we operate in the force of faith and patience, we will inherit the promises of God. Hebrews chapter 6 verse 12. Okay? So, ito, illustrate ko sa inyo. Faith is like a car. Parang kotse, no? And patience is like a bridge. Parang tulay, Let's say, ito, illustrate natin. Let's say, ito po ang bridge, This is patience. Ang bridge, ano ang purpose of bridge? Yung mga sasakyan sa kabilang ibayo, makakatawid sa kabilang ibayo through this bridge. Okay? At, ang magdadala sa atin sa kabilang ibayo, doon sa gustong pagdalhan natin, yung gusto nyo mangyari, pananampalataya. Nag-pray tayo sa Diyos. Ang maghahatid ng ating prayer para makarating sa kaharian ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Prayer without faith, hanggang ceiling lang ng bubong ng bahay nyo. But prayer with faith, makakarating sa kaharian ng Diyos, sa third heaven. Kahit napakalayo, kisap mata, nandun agad ang prayer natin. And immediately, God will answer our prayer. So, ang nagdadala sa atin, sa presence ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sa katugunan ng Diyos, ay ang ating pananampalataya. So, let's say ito ay sasakyan, kotse, Dito ka nakasakay, ihahatid ka sa kabilang ibayo kasi without bridge, bangin. So, para makatawid, yung mga nasa kabilang ibayo, papunta kabilang ibayo, you need the bridge. You need to construct a bridge. And that bridge is patience, Patience. At lahat ng bridge, meron pong tukod sa ilalim. Walang tunay na bridge na walang tukod sa ilalim. Support. Lahat ng totoong bridge na matibay, may support sa ilalim. Yung bridge na yun na may support, yan yung patience, Yung sumusuporta sa bridge, yan yung patience, So, ang pananampalataya, ibay natin, faith is like a bridge, and patience is like that support under the bridge. So, because of this bridge, ang mga sasakyan ay makakatawid sa kabilang ibayo. Our prayer, ito sasakyan, is like a car, ihatid sa kabilang ibayo. Kung may bridge, prayer with faith. Kung walang bridge, prayer lang. Mahulog sa bangin. Our prayer must have faith. And this bridge is the faith, our faith. At ang faith, kailangan may support. And that support, under the bridge, under faith, is the force of patience. So, anumang tulay na walang support will collapse one of these days. Kaya kung ang inyong pananampalataya, kahit malaki yan, pero you are lack of patience, your faith will collapse. Your faith will be defeated kasi walang patience. So, ang nangyayari ka, nagiging matagumpay ang iyong pananampalataya because you have that patience. So, magkapartner, mga minamahal, huwag niyong aalisin ang patience sa inyong pananampalataya. Merong test of patience talaga, kagaya ng nangyari sa akin. That is test of patience. Lahat ng mga karakter sa Bible, nagdumaan ng test of faith plus patience. See, Abraham passed the test. Nakapasa siya. Dinala niya yung kanyang pamilya sa promised land, hindi naman niya alam kung saan. Sinubukan siya ng Diyos sa final test, yung anak niya, the only begotten son of Abraham, Isaac, pinapa-offer ng Diyos. Pumasa siya. Bakit? Sa kanyang pananampalataya at hindi siya napagod, nagtiis siya. Nagtiis siya, noong nangako Diyos, 75 years old si Abraham. He waited for 25 years bago siya magkaroon ng anak. Naghintay siya na may pagtitiis. Full of patience. Kaya, naka-receive siya ng miracle. Every time we operate
by faith plus patience, we will receive miracle. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. If you are sick right now, God will heal you. No? Pero maghihintay. No? Merong miracle na instantaneous, immediate miracle. May miracle na it takes time. Merong miracle na by God's grace, instantly you will receive miracle. At yung mga ganyan miracle for beginners, for unbelievers. But most of the time, pag mananampalataya na, napiplease ang Diyos, na mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos, ay makatanggap ng miracle by faith. And when we said miracle by faith, it will take patience to have that real Bible faith. Patutunayan mo na sa loob ng ilang panahon, hindi ka nang hihinawa, hindi ka nagdududa sa Panginoon, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagsasawa sa paghihintay, hindi ka naiinip, nagtitiis ka, no? Naghihintay ka with the right attitude as Son of God. See? That is patience. And when you operate by faith, with patience, you will experience the miracle of God. I tell you. See? So mga kapatid, may mga times na dumadaan tayo sa pagsubok. Isa pa tayo sa patience ito. Paano kung ang Diyos, ilang taon na hindi tumutugon sa iyo? Will you still believe the promise of God? Ilang taon na may sakit ka. Paano kung hindi ka gumagaling? 10 taon na. Will you still believe that God is our healer? Ano sagot? Yes! Kahit pa 20 years, kahit pa 100 years, kahit pa hindi ako gumaling, I will still believe and I will still preach that the Lord God Almighty, the Yahweh of Old Testament, the Yahweh, Jesus of the New Testament, is the God who heals me. The God, my healer, who healed me and who will still heal me today. Kahit hindi ko ma-experience ang healing, I will still believe and I will still preach that the God of the Bible is my healer and He is faithful to His children, faithful to His promises. Kaya dito mga kapatid, isa sa test of patience, ito sa Hebrews chapter 11, verse 35 hanggang 40, pag tinaas yung Hebrews chapter 11 sa context, sa taas, yung mga naka-receive ng mga answered prayer, naka-receive ng pangako ng Diyos, they were heroes of faith. Yung mga tinagpo ng Diyos, heroes of faith. No? Bandang huli, bandang ibaba, may in-example. How about yung hindi naka-receive ng answer? How about yung nakamatayan na yung pangako ng Diyos? Walang tinanggap na tugon sa Panginoon. Are they still be called heroes of faith? Ano sabi sa Bible? Sila man ay heroes of faith. Nakamatayan na nila, wala silang natanggap na answer from the Lord. But they still believe that the promises of God are yes and amen. Namatay na sila. Hindi nila na-experience yung tugon ng Diyos. Pero hindi sila umurong. By faith plus patience, they still believe that God who promised them are always yes and amen. At yan ang gusto ng Panginoon. Kapag kahit na wala kang makitang tugon sa Panginoon, patuloy ka na ng palataya sa Panginoon. Ang reward ng Panginoon, pagdating sa langit, you have the greatest, or the best or greatest reward from the Lord. He will reward your faith. Kung hindi sa mundong ito, sa buhay nito, you will receive the best reward, the greatest reward in heaven. Mas matindi yung pagsalangit forever yun. Ang blessing at reward sa lupa, temporary, pero ang reward, bless sa Panginoon, sa langit forever.
Tingnan nyo sa Bible, nasa Bible yun. Ha? Verse 35 hanggang 37 ng Hebrews 11:35. Verse 35 hanggang 40 pala, 40. Okay? Women received back their dead by resurrection and others were tortured. Yung iba naka-experience na patay na buhay. Okay yun. Answered prayer. Paano naman ito? Yung mga manampalataya, parang silent when God is silent. Ito yung panahon na when God is silent, pinapatay ka na, but hindi pa kumikilos ang Panginoon. It's only a test of patience. And others were tortured, tinutortured, not accepting their release so that they may obtain a better resurrection. Yung iba talagang namatay na sa kulungan, sa torture. Walang sagot ang Panginoon. When God is silent, anong gagawin mo? Another experience, mocking, flogging, pinapalo, tinutorture, further chains and imprisoned, tinakinikalaan, ikinulong. They were stoned, binato, pinatay. They were sewn into, nilagari, hinati ang katawan. They were tempted, tinukso. They were put to death with the sword. Yung iba, tinagpas ang ulo, pinatay, sinaksak. They went about sheepskin, in goatskin, being destitute, afflicted, tormented. No? Nagsuffer ng persecution, nakahirapan, kamatayan. People whom the world was not worthy. Wandering in deserts on mountain, nagpalaboy-laboy sa pagtakas, sa pag-usig sa Panginoon, pag-usig sa kanilang panampalataya, and sheltering in caves and holes in the ground, walang matira kundi ang mga kuweba, ang mga butas ng kuweba, hindi magandang buhay nila, pero nagsipagtiis sila. And all this, having gained approval through their faith, na parangalan ng kanilang panampalataya. Bakit hindi sila nagsawa sa panampalataya sa Panginoon? Although they did not receive what was promised, wala silang tinanggap sa katotohanan ng pangako ng Diyos, but they still believe the promise of God hanggang sa sila'y namatay. Because God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect. Hindi sila nagsawa. Nakamatay na nila ang pangako ng Diyos, hindi na fulfill sa kanila. But, hanggang sa kanilang kamatayan, they believe the promise of God. Naparangalan ba ng Diyos? May reward ba sila? Anong sabi ng Bible? Yes! Pinarangalan, and God rewarded their faith. Because their faith have patience. Sila'y nanampalataya na mayroong pagtitiis. Tingnan nyo ang confession ni Shadrach, Meshach, Abednego. Yung tatlong kaibigan ni Daniel na hindi sumunod sa utos ni Haring Nebuchadnezzar na pag narinig nila ang musical instrument, luluhod lahat doon sa malaking giant statue ni Nebuchadnezzar. At nakita ng mga sundalo ni Nebuchadnezzar, may tatlong Jews na hindi lumuhod sa statue ni Nebuchadnezzar, hindi lumuhod, kitang-kita, nakatayo sila, at hinuli sila. At sinabi, mahal na hari, ito yung tatlong matigas ang ulo, hindi lumuhod sa inyong Diyos, sa inyong statue. Patayin, itapon sa hornong apoy, at painitin ng 10 times yung hornong apoy. At tinapon nga sila sa hornong apoy, bago sila itapon, kinausap sila, bakit sila gano'n, At sabi nitong tatlong mananampalataya, kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, sila po nung sila ay in-invade ng Babylon, ang Israel, sila yung mga nadalang bihag, dinala sa Babylon, Kasama si Daniel, kasama itong tatlong friends, si Shadrach, Meshach, Abednego. At kagaya ni Daniel, hindi nakipag-compromise itong tatlong ito. At ang sabi nila kay Nebuchadnezzar, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer your concerning this matter. Bakit kayo hindi lumuhod sa Diyos-Diyosan mo? Hindi na kami kailangan sumagot, Haring Nebuchadnezzar. Our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us
out of your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we will not serve your gods, nor worship your gold image which you have set up. Bakit kayo hindi sumamba, hindi lumuhod sa Diyos-Diyos ang inilagay ko? Hindi na kami kailangan magpaliwanag, King Nebuchadnezzar. Sapagkat ang aming Diyos, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa amin, sa inyong kamay, sa hurnong apoy. At kung hindi man, kasi sabi ni Nebuchadnezzar, pag hindi maayos sa sagot nito, hindi niya na ipaliwanag, hurnong apoy kayo. Kahit na po, ihulog niya kami sa hurnong apoy. Ang aming Diyos ang magliligtas sa amin. Pero, kahit kami po ay hindi iligtas ng aming Diyos sa hurnong apoy, hindi pa rin kami luluhod sa inyong Diyos-Diyosan. Pinakita nila, whether they receive the answer from the Lord, whether the Lord saved them or not, whether they receive a miracle or not, they will not worship another gods. See? Yung determinasyon nila, kahit po hindi kami tugunin ng Diyos namin, hindi kami maka-experience sa miracle, at hindi kami ligtas sa apoy, hindi pa rin kami maglilingkod sa ibang Diyos. Still, si Yahweh ang aming Diyos. Kahit walang tugon sa amin ng Diyos. Yan ang pananampalataya na may patience. Anong ginawa? Sige, tapos sila. Painitin ng 10 times. At yun taga-init ng 10 times na hurnong apoy, dumikit sa pintuan ng hurning, nasunog eh. Sa lakas ng apoy. Ano? Inihulog sila doon. Pag-arala sandali, nakita ni Nebuchadnezzar, sinilip eh. 4 yung naglalakad sa loob ng hurnong apoy. Hindi na mamatay. Sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba 3 yung inihulog dati? And who is the 4th man? Sino yung ika-4 na tao na mukhang nilalang ng langit, mukhang anghel ng Panginoon? Sino yun? Walang iba kundi si Yahweh. Taas nga sila dito, ba't buhay yung mga yan? Kataka-taka. At nung sila itinas, hindi sila nag-amoy usok, hindi sila nag-amoy sunog, buhay sila. Humanga si Nebuchadnezzar. Grabe itong Diyos ng mga Hudyo. Mula ngayon, ang Diyos ng Israel ang sasambahin nyo. Na? Walang hahamak sa Diyos ng mga Hudyo. No? At ginalang ni Nebuchadnezzar ang Diyos ng mga Jews, ng mga Israelites. Bumilib siya. Nakita niya ang Himalayang Panginoon. So, this is our time, the test of faith. Under the test of faith is the test of patience. So, be patient mga kapatid. Ano mang pagsubok, lalampas lang yan. Tugon ng nadalangin kayo, hindi nyo matanggap ang katuwan. Just remain patient. Kahit ba walang answer, still remain patient. No, okay na nalangin sa Panginoon. Meron akong hernia. Sabi ng kapatid, lagi mong tinetest pa, nakakasawa yung testimony. Ba, hindi ako magsasawa dito kasi ito yung totoo eh. Ano? Kahit sa mga krimen pag paulit-ulit yung nag-testify na witness paulit-ulit. That means, totoo yung tinetestify niya, paulit-ulit kung paulit-ulit, interrogate siya, pagtatanungin. Ano? Talaga ba na nakita mo? Paano nangyari? Iba-iba ang testimony niya. Hindi sa paniniwalaan. At sasabihin, false witness to. Pero kung ang witness, 10 yung nag-interview at nagpapaamin sa kanya, pare-pareho ang kanyang testimony, paniniwalaan. So mga kapatid, ako'y nagkaroon ng hernia, no? Yun yung luslos. I waited for several years. While waiting, I remained being patient before the Lord, not questioning the integrity of my God, not questioning the promise of God. Sabi ko, the Lord is my healer, Jesus is my healer, and by His wounds, my hernia is healed right now. Siguro umabot ng 5 years before I experienced complete healing. Pagdating ng year na yon,
Sabi ng Panginoon, tingnan mo, you are already healed. Nung tiningnan ko sarili ko, I was completely healed. Hanggang ngayon, I'm healed, completely healed from hernia. Pinarangalan ng Diyos ang aking pananampalataya. Iba ang miracle ng Diyos sa mga beginners, sa mga unbelievers. Iba ang miracle ng Diyos sa mga disciples, sa mga nagmamature na mananampalataya. Most of the time, it will take time. So, ang gusto ng Panginoon, patuloy tayo nag-ooperate sa pananampalataya. And God is always pleased with our faith. And He will always reward our faith. Until now, I'm healed. Ganon din kayo. Just remain patient. Be patient. No? Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito sa aming pag-aaral ng salita. Pagpalain mo mga kapatid na nakapakinig ng salita at ishare po namin ito sa ibang mga kapatid pa at maintindihan nila ang kahalagahan ng faith and patience. The test of faith, the test of obedience, the test of patience under this understanding the test of faith. Maraming salamat sa napakahalagang paksa nito. Pagpalain mo bawat isa na narito, heal those who are sick right now in Jesus' name. And may the grace of Jesus and the love of the Father, the faith, the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. Amen. So, share this video mga kapatid and God bless everyone. Sa Friday po ulit. Shalom.